フィリピン兵が白旗を掲げてアメリカの陣営から彼らの東洋へ帰ってくる。Sabi ng mga Hapon, kailangan silang alisin dun sa Bataan kasi yung next phase of fighting is Corregidor. So kailangan matanggal sila dun sa battlefield. At yung pinili nilang lugar kung saan ilalagay itong mga prisoners of war was in Tarlac, yung sa Capas. So kulang sila ng truck, kulang sila ng gasolina. So sabi na, pinalakad nila. So kung mahina ka na at may sakit, malnourished ka, babagsak ko doon. Ayaw ng mga Hapon na may bumagsak. So, yung mga bumabagsak ay pinapatay nila. Binabayoneta nila or binabaril nila. So, maraming namatay on the march. Kaya ito yung tinawag na Death March. Nanggaling sa dalawang lugar ang mga sundalo sa Bataan Death March. May galing sa Mariveles at sa Bagak. Anak ng Death March survivor na si Private First Class Fernando Tejada si Jimmy. Nakaligtas man, hindi raw lahat ng sugat ng kanyang ama ay naghilom. Palaging nakatulala siya, hindi mo alam kung ano iniisip. Palaging para siyang, gusto niya palaging parang hawak yung kanyang baril. So, doon mo mapipil na maski na tapos na ang digmaan, nasa damdamin pa rin nila yung nangyari. Taon-taon sumasali si Jimmy sa mahabang lakaran para gunitain ang Death March. Binabaybay nila ang mahigit 100 kilometrong ruta na dinaanan din ng ama niya. Dito sa Mariveles, Bataan, nagsimula ang Death March ng tatay ni Jimmy. So ito po talaga yung mismong site kung saan nagsimula? Dito na lang, kilometer 0. So dito sila nag-umpisa lahat. Magbigay muna ako ng respeto para sila sa akin. So past 1 AM ngayon, tingnan natin kung hanggang saan tayo abutin ng pagtaas ng araw. Parang mas maganda nga ngayong gabi kasi hindi po gano'ng kainit, ano? Actually, kaya lang talaga. yung mga sundalo naman dati, syempre, wala man silang choice. Whether malamig or mainit, tuloy sila. Hinati-hati sa grupo ng 100 ang mga sundalo noon. Noon daw pong mag-uumpisa na yung Death March, anong nasa isip nila? Alam mo ba nila na yun yung mangyayari sa kanila? Na palalakarin silang ganung kalayo? Actually, wala sa ano nila na palalakarin sila ng ganung kalayo. Ang nasa isip lang nila, baka patayin na lang sila. Umpisa pa lang ng marcha, zigzag paakyat ng bundok agad ang sinuong nila. Nasa taas na tayo ng bundok ngayon, yun yung pinanggalingan natin sa baba kanina. Pero sabi nga ni Sir, mas patarik pa raw at saka madilim. So imagine niyo na lang kung gaano dati na walang kuryente. Sila nakita yung nilalakaran nila, tapos naglalakad sila ng gabi. Para makarating agad sa kampo, araw-gabi nagmarcha ang mga sundalo. Kapag hindi na makalakad, pinapatay na lang ng mga Hapon ang mga sundalo. Binabayoneta para hindi sila makabagal sa marcha. Kaya bawat kilometro, hinihintuan ni Jimmy ang marker para magbigay pugay sa hirap na dinanas ng kanyang ama at iba pang sundalo. Konting pahinga muna. Buti pa tayo, pwede magpahinga sila, hindi pwede magpahinga noon. Subalit pati pala mismong markers nakaranas ng panlalapastangan. Dahil ang mga original na poste na yari sa bakal, pinagnanakaw.
Sa may kilometer 25 sa Limay, Bataan, nakatira ang unang nagmalasakit sa mga Death March marker. Good day to you. Hi, sir. I'm Mav. Hello. Kabilang din ang ama niya sa mga nagmarcha, ang quartermaster na si Richard Hudson. He didn't really fight much until the last 2 weeks when basically the food was gone, the ammunition was just about all gone, and they gave him a rifle, and he sat in the foxholes with the army and fought against the Japanese. He witnessed. That's part of the reason he had so many bad dreams, nightmares. He witnessed so many cruelties, especially on the Filipinos. The Japanese hated the Filipinos because they were fighting with the Americans. They hated Americans. Kalaunan, nakapag-asawa ng Pilipinas si Bob. At nang bisitahin niya ang ruta ng Death March, nakita niyang marumi at sira-sira na ang mga marker. Kaya sinulatan niya ang organisasyon na nagpagawa nito. And I said, why do they look so terrible? You know, we're talking about thousands of men died on this march. These Death March markers you put up, they were in such sad condition. You know, we should have more respect for what these men went through, what they gave up, what they sacrificed. Sila mismong mag-asawa ang naglinis at nagpinta ng lahat ng 137 markers. Ngayong matanda na si Bob, naipasa na sa gobyerno ang responsibilidad ng pag-aalaga sa mga ito. Pagdating sa Balanga, saglit kaming lumihis ng ruta. Binisita namin ang isang elementary school na dating Japanese garrison. Sa gitna ng mga silid-aralan, nakatayo pa ang maliit na torture chamber na ginamit ng mga Hapon. Sa World War II Museum dito, nakadisplay ang iba't ibang gamit ng mga mananakop at sinakop. Ito, meron silang mga nakadisplay dito ng mga actual bayonet blades ng mga Japanese. And sabi nila, dito sa area na to kung nasan yung museum, maraming mga Pilipino rin, pati mga Amerikano na tinorture, pinatay. Ayon sa historian na si Dr. Ricardo Jose, hindi naman lahat ng Hapon noon malupit. Ang ilang bihag na swinerte, pinasakay sa mga truck kaya hindi na sila naglakad papuntang kampo. Ang mga naiwan sa marcha, nagtulong-tulong para mabuhay. Parang may civic sense na tutulungan nila yung iba. So let's say, yun nga, kasi yung mga nahuhulog, pinapatay ng mga Hapon. So yung iba yan, mas malakas, sinasabi nila, kami nang bahala, we will help you. No? So halos kinakarga yung iba. And the tragic thing about that is kung minsan yung kinarga ay umabot sa Camp O'Donnell sa Capas at nag-survive. At yung nagkarga, siya naman ang namatay. Balik ruta kami. Nakakapaso na ang araw pagdating ng tanghali. Pero kung tutuusin, mas banayad pa ito kumpara sa temperatura na tumusta sa mga sundalo noong buwan ng Abril na nasa 40 degrees Celsius. Yung mga tubig sa palayan yan, nung panahon ng Death March, yan ang naging dahilan para sila mabuhay. Pag ang mga Hapon hindi nakatingin, nag-grab kagad sila para uminom dyan. Yan ang kinukwenta ng father ko. Oo. Hindi ba marami tubig noon? O noon malinis pa to? Noon, malinis pa siyempre. Pero kahit anong dumi, basta may nakita silang tulog, para lang magkaroon sila ng liquid sa katawan. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.